Ay, isang mapagpalang araw sa inyo. Nako, maraming mabubuisit ngayon dito. Nako, di ba? Eto nga pumunta po si Sara Duterte doon sa opisina ni Senator Rodante. Bakit? Ito yung mga pagkakataon kung saan, kung kailan bumaba ang ating speaker, nagpunta si Sara Duterte. Sabihin, lalo silang nabuisit, no? Yung mga nagpapakatuta diyan, nagpapakaaso diyan kay Romualdez, ha? Isa siya si school bukol, malamang asar na to. Lalo na papalapit ang September 21, di ba? Yan yung inahandaan pinaghahandaan Kumbaga ngayon parang ang nangyayari ngayon, talagang daman-daman na isipin mo bumaba si Romualdez. Bakit? Para saan? Imagine niyo. Para lang sa wala. 'Di ba? Dahil sa flood, 'di ba? Labis na naapektuhan yun sa flood control, naiisip din nila, 'di ba? Sabi niya isa daw sa pagsasacrifice ang pagbaba ni Romualdez. Wow! Parang kami pa mali. Parang nag-sacrifice pa siya. Ano 'yan? Ngayon ka na nag-sacrifice? Pagkatapos nagsakripisyo ang buong Pilipinas sa baha, hindi naman ikaw sinisisi. Hindi ka nga lang matanong, di ba? Ngayon ito, pumunta po si Sara Duterte. Ayan po, nakikita niyo po itong picture na to sa kaliwa. Ayan Kasama po si Rodante Marcoleta. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ang daming mainis nito. Nagpunta po, talaga sinadya niya. Di ba? Sinadya po ni Sara na pumunta diyan at may pinag-usapan. Ngayon, syempre, alam naman natin, baka yung Malacanang lalo na taranta. Kasi ano na araw ngayon, 17 o 18. Ilang dalawang tulog na lang, 21 na. Di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari doon Talagang nagpahayag na maski yung mga artista, pati mga ibang malaking kumpanya, malaking organisasyon, nagpahayag na sasama sila doon. Hindi natin alam kung ano mangyayari doon. Yung kasi isipin mo so what kung mag-rally ka? Para saan? Ito nga iniimbestigahan, di umaamin Aamin ba yan pag nag-rally ka? Ito, sa akin lang makukonsensya ba yan? Hindi. Sa kapal ng mukha niya, pinatalo nga 1 billion, di ba? Nung isa pang DE. Sa sugal, cash to chip. Nakonsensya ba? Tanong ko sa kanya kung nakonsensya siya. Tapos magkakaroon rally malawakan, may epekto ba? Ang iniisip ng taong bayan, batay sa aking mga pagbabasa, kumbaga, lahat na nabasa ko, pinag-iisa ko na lang. Ina-analyze ko, nagkakaroon ako ng sariling tsorya. Ngayon, ito sasabihin ko sa inyo. Itong tsorya ko lahat ng ito, hindi man dapat paniwalaan ba? Ito ay tsorya lang naman, na may possible na ito ang mangyari, may possible na ito ang pwedeng maganap sa araw na yon o kaya sa mga susunod pang araw. No? Ganito nga. Nagpunta ito si Sara Duterte kay Marcoleta, may bagay na pag-uusapan. Timing, malapit na ang rally. Hinala ng iba, may ikakasang malawakang rally na maaaring kasama sila Sara or si Marcoleta. Yeah? Maraming inaisip maraming nababasang comment. May mga nagsasabi naman, si Sara Duterte daw ay Monday presidente na. Kasi magpi-people power. Hindi natin masasabi yan. Basta ang tangi nating magagawa, wag sana magkagulo ang rally. Kasi mas maganda nga naman, maipayag natin ang ating saloobin sa pamamagitan ng rally dun sa mga nangurakot o mga flood control o sa lahat ng mga nagot, ng tahimik. Kasi pag magulo, mas kakaasaran ka, baka lalong tama ka na, naging mali ka pa. Di ba? O ngayon, eto nga, gumugulo sa isipan ng tao, sorry lang to baka madala ka. Gumugulo sa isipan ng tao, ngayon, kung bakit nagpunta si Sara Duterte dito. Para saan? Kay Sir Rodante Marcoleta. Di ba? All of a sudden, out of nowhere, bigla nagpunta ka. Di ba? Pwede naman i-text. Pwede naman tumawag. Si Amy Marcos niya, ka-text niya daw gabi-gabi. Pwede niya i-text. Kamusta ka na, Senator Rodante Marcoleta? Kung kakamustahin lang. Kaya closed door meeting to, malamang medyo daw hour yung pag-uusap narinig ko So, ibig sabihin, may pag-uusapan na isang mahalaga na
na komplikado pag sa telepono. Ibig sabihin, mas maganda kung emotional mong sasabihin. Di ba? Kaya hinala ko, may kinalaman ito, maaari, sa gagawing rally sa 2021. Di ba? Kasi hindi pwede ito baliwalain ng sino mang politiko. Uy, ayoko, hindi bala ka dyan. Hindi babaliwala ka, hindi. Maalarma ang isang politiko nito. Lalo na kung involved siya doon sa nasabing proyekto ng project control. Di ba? Marami to ibubunga itong 21 na to eh. Wala pa man din, marami nag-isip-isip. Ito na naman, hinala na naman nila yan. Hindi natin talaga alam kung ano pinag-usapan ni Senator Rodante at ni Sara. Pero, napupunta nga doon sa usapang rally. Chismis lang naman sa malawakang rally. Pero may punto, di ba? Abangan na lang natin. Basta maaalala nyo lahat ng sinasabi ko na ito pag nangyari na. Hindi naman ako propeta eh. Pero, malakas ang kutob lang. Di ba? Ika nga pa nagsiselos. Ang pinakamalakas mag-imbestiga, hindi NBI. Hindi mga pulis. Kundi yung taong nagsiselos. Di ba? Wala kang may tatago dyan. Kahit balahibo sa kama mo, pag nagkaroon, magsiselos ang asawa mo. Bakit may parang buhok dyan sa kama mo? Ano yan? Kanino yan? Di ba? Talagang dahil pa mga investigador, yung mga tao nagsiselos. Di ba? Hindi, wala yun. Eto nga, nahihiwagaan lang ako ba't nagpunta itong si Sara. Talagang inaabangan ang sagot. Pumunta na ako sa saganang mamamayan. Kung ano ba, bakit si Marcoleta nagpinunta ni Sara. Pero nagbabasa ako ng mga comment, may mga nagsasabing karamihan. Hindi naman sobrang dami, no? Na tungkol niya dun sa rallying gagawin. So, pero, sa akin, hindi ko siya sabing naniniwala ako. Pero kung totoo man yun, na sa rally itong gagawin, ibig sabihin, may malaking gagampanan ang dalawang ito. Diba? At kung ano man yun, siyempre, hiling natin, isang mapayapang usapan at magiging, kung sasama man sila sa rally, magandang usapan na maayos ang pagputungo doon, siyempre. Yeah? Pero, ang aking history, sabi ko nga, sa tigas ng mga pagmumuka, ng mga yan, yan ba aamin pa rin kahit mag-rally ng 1 bilyon, kahit buong mundo mag-rally, hindi aamin yung mga yan. Di ba? Pero nakapagtataka, bakit magagawa ng rally kung sakali man? Tanong ko lang yon. Di ba? Daming tanong basta hindi natin mangyari. Basta, suportahan na natin ang gagawin nila. Kasi nga, ikabubuti naman yon. Pero, huwag tayong susuporta kung ang gagawin nila ikaguluhan. Yun lang yon. Pero kung for peace, mas maganda. Ba? Puro sa kapayapaan at matuklasan na nawa. Diba? Ngayon, ito, panoorin niya muna rin ito para panoorin ito si Sara. Sara, sa ginawa mo ng pagpunta sa Senate, natataranta ngayon. Baka sa school buko natataranta. Di sige, pumunta siya. Bakit ako? Senate President ako. Di ba? Pero malamang, siyempre, alam mo naman, nakakataranta yung ganito Di ba? May papalapit na malaking malawakan rally tapos may ganito Di ba? Naisip nyo? Bumisita sa opisina ni Senator Marcoleta. So, pero hindi natin alam talaga kung huwag nyo expect hindi natin alam kung ano pinag-usapan nila. Yun na may tsorya lang naman. Haka lang yun. Chismis lang. Dito sa may bandang elevator. Ano? Wag na. Iba karisma ng ating Vice President. Bibi, would you like to comment lang po din sa possible change in leadership lang po sa House? Oo, sige. Mamaya na. Okay. May flight ako, tapos kailangan ko kausapin si Senator Marcoleta. About what lang po yung meeting? Ikwento ko mamaya. Okay, sige. Thanks, Bibi. Thank you. Oh, yes. Ano kasi? Sadali
Boarding na kasi yung flight ko. Tapos, nag-promise ako. Ma'am, isa lang. So, boarding na yung flight ko. So, babalik naman ako bukas. May puntaan lang ako sa Sultan Kudarat. Ma'am, isa lang. Ma'am, yung kayo po, Congressman Romualdez na lang po. Nakita nyo? Talagang iseryoso yung pagpunta niya. Hindi yung parang bumisita lang. Di ba? Mararamdaman mo sa essence ng ano nila, yung presensya ba nila, mararamdaman mo na may something na pinag-usapan. Ano yun? Nagkamustahan lang, pwede naman i-text. Hindi common sense eh. Bakit pumunta? Sabi, may mahalagang na pag-usapan. Tungkol saan? Kamustahan lang? Sa tingin ko, isang malaking proyekto. Hindi naman po pwedeng isabi na ito. Sabi ng mga natataranta. Sabi ng mga galit na galit. Nakipag-deal daw kay Diskaya. Ibigay daw ni Marcoleta yung hati niya kay Sara doon sa binigay ni Diskaya. O kaya sabi daw ni Sara, for protection daw si Diskaya ni Marcoleta. Protection mo yan. Ibinigay na nga sa inyo ang karapatan eh. Kay School Bukol, pati kay Ping, ibinigay ang karapatan ng bilang Blue Ribbon. Inagaw na nga si Senator Marcoleta eh. Inyong-inyo na si Diskaya. Ang kay Marcoleta lang, gustong bigyan ng witness protection si Diskaya para mas umamin at lumitaw kung sino talaga ang mastermind. Kaisipan nila, kaya daw binalagyan ni Marcoleta. Para daw proteksyonan. Mga bugok. Diba? O ngayon, anong gagawin na? Diba? Nag-usap na to, hindi tungkol kay Diskaya. Yeah? Kaya nga, yung pag-uusap na to, hindi lang to kamustahan. Ito ay isang malaking secret. Hindi ko rin alam talaga. Ngayon, sige, si Marcoleta, sabi, nagbigay doon ng pera kay Sara, bahagi ni Diskaya. Ay, utak nyo? Utak ni School Bukol eh. Ngayon to, nadala kayo ni School Bukol. Sa kaisipan na yan. Di ba? Ngayon, pati na nga ito si Kiko Barsaga eh. Sabi, napipicture ni Sare. Ganyan katitindi itong mga to. Nakakita na ng picture, pagkakamala nila. Nakita si Jinggoy, may picture, anya. Naniwala sila. No? Yan sila eh. Ito kay Barsaga, inaabnoy lang kayo nito. Pero matinong tao to. Meow-meow na meow-meow to. Ako mahilig ako sa pusa talaga. Meow. Pag ako nga mag-isa lang dito, meow-meow, meow-meow. Kasi nakukitan eh. Nakakaintindi niya yung mahilig sa pusa lang. Kasi kayo, ni hayop, hindi nyo inaalagaan. Hayop nga, hindi nyo minamahal eh. Taong bayan pa kaya. Di ba? Ito, nakikita sa kanyang karakter, yung magiging maayos. Pag in-interview, hindi naman baliw eh. Di ba? Iniuugnay kasi to kay Sara eh. Sara daw, kakampi to, ganyan, inuutusan daw si ito. Hindi. Nakita lang nito ang katiwalian sa pamahalaan. Yung kausap naman si Sara, matino. Kausap niya si Toby Chanko, matino. Kausap. Dino-dog show lang kayo nito kasi nga yung mga kayo, puro kayo kampi. Tago kayo Romualdez, ganyan-ganyan. Di ba? Pero maayos to. Pakiramdam nyo lang yun. Di ba? Nakausap nyo ba sa personal to? Aba, hinusga na kagad to. Si Kiko Barsaga, abnormal daw, baliw daw. Hindi. Ano mas pipiliin mo? Yung ganito o yung mga taong ayaw ma-interview? Tapos ang dami nagpapakaaso pa kay Bonjing. Tapos tungkol sa perang kaba ng bayan. Sige nga, dito na ako sa taong ito na pinagkakamalang baliw kesa naman doon sa mga taong nagnanakaw. Di ba? Ay, mas gugustuhin ko na to. Di ba? Mas gugustuhin ko na to. Meow-meow na meow-meow, maingay, nag-iingay. Real talk yung sinasabi. Diba? Kasi hindi sila makapag-real talk. Mga edukado kuno. Pero kung pagtakpan nila, yung nagpapakaaso sila kay Bonjing, diba? Mas gugusto, kaya ginugusto ng taong bayan to kasi nagsasabi ng, ba't naman si Rowena Guanzon? Ma'am, idol ko si Rowena Guanzon. Ma'am, hello. Diba? Hindi nila mausig-usig kayo. Takot sila sa inyo, Ma'am Rowena. Diba? Kesa dito, nangaasar din naman si Rowena Guanzon. Ba't din nyo ititira? Kasi hindi nakaupo. Eto, titira nyo. Kasi niya, congressman.
Yung mga congressman, tahimik nga, edukado, wow, nakabarong. Pero nagpa-BP sa Amerika, nagtatago, hindi maitanong. Di ba? Hindi naman nagtatago. Di ba? Hindi lang matanong. Abay, mas masahol na magtago ka. At least yung nagtatago, pwede pa matanong eh. Pag nahuli mo, matatanong mo, eto. Hindi nagtatago eh. Umiiwas. Matanong siya doon sa insertion. Yung isa nag-resign kuno. Buwaba kuno sa pagiging House Speaker. Tagal na yan eh. Kung hindi pa magagawa yung rally, hindi mo pa natunugan na may magkakaroon na malawakang rally. Higit sa inaakala nyo. Saka lang ito nung kumilos. Siguro takot, nataranta yung Malacanang. Siguro lang, haka ko lang nakataranta sila. Uy, ano mangyayari? Bakit ganito? Baka ganito. Di ba? Nataranta. Ito nga. Paing natin si Kiko Barsaga. Firstly, medical records are purely confidential. So, unless if there is court order for me to submit medical records once I'm questioned of my sanity and my ability to properly... Parang sanity. Hindi yan baliw. Inaasar lang kayo niyan. Kayong mga pato, akala nyo gagaling nyo, tagal na kayong mga nakaupo dyan, nasa politiko kayo, hindi naman kayo natutuwa yung mga tao sa inyo. Huwag nyo na nga iboto yung mga taong yung mga magnanakaw. People of my district, then I will submit a medical record. But are you willing to voluntarily give this? That will set a bad precedent if you do that, because anyone who is accused of having a mental health condition must now present their medical health records. That's not the type of country that we want to make. It's not the type of system we want to make, because anyone could just keep calling someone mentally unfit or unwell, and then it will force that person to have to publicize all of their medical conditions. Wala siya medical, sabihin mo matino naman kausap eh. Diba? Eto, si Puno. Binigyan ata ethics si Kiko Barsaga. Responsibly, in-explain niya rito sa kanyang PowerPoint yung mga kabastusan daw na pinupost ni Kiko sa Facebook. Galit na galit sila. Pakinggan nyo. When spoken recklessly, they destroy. Okay, he chose the destructive path, no? Weaponized official platforms to denigrate government, betray the dignity of office and public trust by posting crude and lewd contents, no? So let's see what he has been posting. Okay? So ayan. Dito galit na galit si Kristo eh. Sa mga mapagpaimbabaw. Yung nagbabait-baitan ka pero ginawa mo rin naman nung araw. Sawa na ako sa mga bitches. Hindi ko sinabing siya yun Gusto ko na yung mga good girl na loyal, kahit 3 lang, masaya na ako. Then you look at the picture she is posting. Gawain ba yan ng matinong congressman? Next. Tanungin mo, gawain ba ng matinong congressman? Tatanungin na naman, insertion ng budget, bilyon ang halaga, hindi matanong, nagpa-BP doon pa sa Amerika? Tanungin kita, sir. Gawain ba yun ng ordinaryong congressman? Mas gugusti na ng taong bayan lahat kami mula Pilipinas, mula Apari hanggang Hulo. Kahit saan man kayo. Mula Apari, nako, si School Bukol. Yeah? Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ng mga muse na nagja-jumbo hotdog. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, Kuya Matt, kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya. Tinan niyo yung... Kung kapatid natin, nag-akay pa ng mga tao parang maingganyo Parang sinisindihan niya yung mga tao para magalit kay Kiko. Sir, iba pa kabataan niya yun. Hindi magagalit ang tao sa dyan. Mas magagalit. Tama, painggan nyo Ito mga pinapakita niya. Yan ba kilos siya ng matinong congressman? Pinaparinig sa mga Gen Z na para Sir, babawiin ko. Sir, mas pipiliin namin mga Gen Z, mga millennial, lahat kami tatay, lolo, nasa bahay. Mas okay na yan kesa naman doon sa nagnakaw. Sir, mas tatanggapin namin yan. Kasi yan, pwede naman mabago yan. Di ba? Pero yung taong nagnakaw, magbago man. Marami ng pinerwisyo.
Sige nga. Yan ba yung papayagan natin? For sale, Kiko, fuckboy. Oh. Di ba? Tinan ninyo. Oh. Seryoso yung dalawa. Tapos, wala. Sasabihin sa inyo, pag bumaba ang Panginoon, sasabihin sa inyo, kayong mga mapagpaimbabaw. Sasabihin sa inyo ni Kristo yan. Next. Bakit may mo once man, pero wala bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun eh. Okay? Now, alam ko sa iba Sir, tinatawa na lang. Hindi kami tatablan yan, sir. Sir, yung usapan na yan, sir, personal yan. Ano yan? Ugali ng tao yan, sir. Nagpapakatotoo lang yan. Natatawa yan. Okay? Pero matanda na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan na namin lahat ng klaseng birong ganyan eh. O, tignan mo. Pero hindi ganito eh. Hindi daw ganito. Sabi mo lang lahat ng klaseng ganyan, pinagdaanan mo na. Tapos hindi daw ganito. Sus naman, sir. Nililito mo kami. You know, this is out in social media. It demeans women and it offends me eh. Personally So, hindi pa pwedeng ganyan eh. Na-offense ka, sir? Saan? Yung taong bayan nagbabayad ng tax na may insertion, di mapaliwanag. Yung sa flood control, hindi po kayo na-offense? Sir, wag nyo naman gantiin ng taong bayan. Wag naman kami. Sir naman Wag nyo naman ipatanggap sa mga taong nakakarinig. Sir, wag naman. Pero, sir, kami naghihirap kinabukasan ng taong bayan na pinag-uusapan dito. Di ba? Huwag naman ganun, sir. Yan, tinan ninyo. Alam niyo yung mga rally na ganyan, may bata dyan. Naalala niyo yung panahon yata ni President Pinoy, meron mga naglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga rally nila at na problema sila sa COMELEC eh. Bakit ngayon okay na yan? Tapos hindi lang gagawin sa rally. Di ba kung sa rally lang, doon gusto niyang ipalaganap yung ganyan sa distrito niya, sa Dasmariñas, gawin niya yon. So, tamo, kahit sa distrito niya, pwede payag ka. Bakit anong pinagkaiba ng kalahatan sa Dasmariñas? Bakit niya kakalat sa buong bansa? O di ba? Ay, gusto mo sa distrito lang niya? Payag ka pag sa distrito niya kumalat yung ganyan? Sa ibang bansa, ayaw mo? Hindi ho kayo, sir. Hindi ako naniniwala, sir. Hindi ako, mali yan. Kung sasaway kayo, sawayin nyo na. Mas sa distrito niya, bawal yan. Ganun dapat. So, ibig sabihin, hindi po totoo. Tell all. Huwag tell half. Sabi niya ni Kiko Matching, ni School Bukol, na nagtapos sa one bull. Ano bang tingin niya sa kababaihan natin? Bababuhin na lang ng ganyan. Uy, anong tingin niya sa kababaihan natin? Uy, mga kababaihan, naririnig niyo ako? Mag-react kayo, magalit na kayo. Come on, magalit kayo mga kababaihan. Ganun ba yun, sir? O ito pangontra. Huwag nyo naman, sir, idamay ang mga kababaihan, sir. Hindi naman porket nagkaganyan isa dyan, lahat naman gaganunin, dadamay naman sila, sir. Huwag naman, sir. Hindi porket ginanyan ni Kiko yung isang babae, damay niya lahat ng kababaihan. Sir, hindi naman, sir. Hindi naman ganun yun. Diba? Sige, go pa. Lalagyan niya ng pera yung Sir, hindi porket isang babae ginanyan niya, sir, lahat ng kababaihan, bestos na niya. Tandaan mo yan, sir. Hindi po yan, sir, Hindi po ganun yun. Hindi po ganun logic nun. Pag binastos mo yung babae isa, lahat ng babae binabastos mo na? Hindi, sir. Diba? Panguhusga po yun, sir. Diba? I know he is not well. But we cannot allow this behavior to be unresponded to Ang hirap talaga ng pag-aso ka ni Bonjing. Wala ako binabanggit na pangalan wala ako binabanggit na pangalan, School Bukol style. Opinion lang Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuyin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Kababaihan natin. Sir, isa lang binaboy, sir. At pakiramdam mo lang yun, sir. 2005. Sir, ito lang Dapat tayo, sir, mas pupunayin natin, sir. Yan kasi, pwede rin punahin yan. Oo, syempre. Hindi natin kukusinti niya kung mali yan. Pero, sir, mas dapat ilagay mo dyan sa PowerPoint mo yung mga taong nanamantala sa kaban ng bayan. Kung wala kang maipakitang tao, wala kang mapakita, ilagay mo yung taong hindi mapaliwanag yung insertion. Di ba? Ganun lang naman yun Si Dracula, ilagay mo dyan. Hindi mo gagawin yun. Ngayon mo sabihin ngayon
na talagang patas ba talaga ang sinasabi natin. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop good moral character in our children. This is not helping. And he is a congressman. He is using his official website to say these things. Sabi sa akin mga kapartido ko, eto na naman, mainit na naman ang ulo mo. Hindi. Hindi, masakit ang loob ko. Hindi mainit ang ulo ko. Sakit ng anak ni Kami din, sir. PD ito eh. Kami din, sir. Masakit ang loob namin, sir. Sa nangyayari sa mga ibang magnanakaw. Hindi dyan, sir. Yan, sasama loob namin dyan sa ibang pagkakataon na siguro, hindi muna dyan. Doon muna kami po-focus, sir, sa mga nagnakaw, hindi dyan, sir. Kasi yan, pamuntos lang sa tao yan. Panabla lang. O ayan, makulit yung tao niyan, sige, silipin mo. Wala ibang masilip, panilip lang yan, yung mga ganyan, para sa akin. Hindi yan totoong problema. O, di ba? Alam niyo, tinan nyo yan. Oh, sige, go. Oh. Yan, maggaganyan ka ng pera. Tama bang behavior ng congressman yan? Ito nga tayo. Ayan o, yung pera kasi, ang kapal. Ganyan o. Ang duda ko lahat ng pera niya, nasa 2 milyon. Sabi na iba yan, ang yaman-yaman. O yan, pera ng DPWH. O, saan mo kinuha yan? Mga 2 milyon? Come on, 2 milyon? Hangang-hanga na kasi 2 milyon? Naku, pabagay. Kumbuti siya, nagpakita niya 100 milyon yan. Questionin mo, isang galing yan. 2 milyon pinakita niya, Ba, wala pa ng 2 milyon yan, Diba, ayun, mga kapal sa braso niyo, hangang-hanga na kayo. Samantalang yung vlogger na si Awit, yun talaga, legit yun, pera ni Awit yun. Yung vlogger, di ba, kakapal, nasa kama. O, ba't di nyo ano yun? Hindi nyo kinestyon yun? Eto. Sige nga, tatay nito, di ko alam kung congressman, siyempre, napamanahan o alam niyo, may mga small business, kayo naman. Gamit ng ganito. Di ba? Ang dami binabatikos dito dahil mga ganyan, tungkol sa pera. Tapos ganyan, papayagan namin yan. Abay, siyempre pa sir, ano mas gusto mo? Nagpakita ng perang ganyan? O hindi mapakita yung pera? Pati yung proyekto hindi rin mapakita. Pati yung pera naging ghost na rin niya Paano? Tinago na. Kung di yata sa bahay, hindi na pwede tago sa bangko yun, baka ma-freeze. Mauutak yung mga yan, may mga pera sa bahay yan. Tingnan mo. Pakupit-kupit 1,000, 1,000, hugutom na siya. Pero yung pera sa buong kwarto, inala ko lang 1 bilyon. Ba itong buong kwarto ko, punuin mo ng pera to. Ha? Papasok lang siya, kukuha-kuha, dangkal-dangkal, o bibili ako bukas ng kotse, bibili akong TV. Pwedeng ganun Yeah. Dahil he is not well. Siguro, kung gawin niya ng iba, bakit pinalusot nyo yan? Kami, hindi nyo ginaganyan. Highest paid careers, politician. Ano yung sabi niya? Ako yan? Parang ganun. Hindi, iyaan mo na. Tigil natin yan. Iyaan mo na yan. Hindi yan itong issue, sir. Hindi yan, sir. Panilip lang yan para sa amin. Panilip lang yan. Pamuntos lang yan, sir. Ang pinaka-problema, sir, silipin natin yung mga kasamahan natin. Sir, na yung mga hindi matanong sa insertion. Yung mga pagnanakaw. Ha? Imbisi natin, tanungin natin yung mga binanggit ng Diskaya. Tanungin natin. Wala naman masama Yung price niya, binanggit sila Jinggoy Di ba? Tinanong Nagpaliwanag sila Jinggoy sa sila Joel bakit tong binanggit ni Diskaya ng mga congressman, hindi nagpapaliwanag hanggang ngayon? Sila piliti mo magpaliwanag. Hindi naman sila pinagbibintangan. Ha? Tinatanong lang naman sila. Kumukuha ng kasagutan yung taong bayan. Di ba? O yun na nga. Bago tayo magtapos, natataranta na siguro siguro na naman haka lang ang Malacanang dahil sa pagpupulong na yon. Hindi lang basta ordinaryong kamustahan lang yon, Sara Duterte at Marcoleta. Sabi talaga ng iba, hinala lang naman. Malawakang rally. Baka naman, di ba? Sige, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po, isang mapagpalang araw, mabuhay lahat kayo.